Isa pong magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat po mga kaibigan. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo at dahil alam po natin na ang Diyos po natin ay napakabuti na kahit saan man po tayo naroon ay kayang-kaya niya po tayong abutin. Kayang-kaya niya pong isubay ang ating pangailangan, kaya niya magpagaling ng ating mga sakit, at kaya niya po tayong protektahan sa bawat sandali ng ating mga buhay. Kaya sa oras pong ito ay atin pong ipagpapatuloy ang pagbabasa ng salita ng ating Diyos upang sa ganon marami na naman po tayong mahuhukay dito ng mga kabutihan ng ating Diyos na makakatulong po sa ating buhay espiritual. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay dadako na naman dito po sa unang Samuel, sa aklat ng unang Samuel, chapter 21. Ang title po nito, Nagpunta si David sa Nob. Si David ay nagpunta sa Nob at nagtuloy siya kay saserdote Ahimelech. Sinalubong siya nito at nanginginig na tinanong, "Wala kang kasama? Bakit ka nag-iisa?" Sumagot si David, "Inutusan ako ng hari at ayaw niyang ipasabi kahit kanino. Iniwan ko ang aking mga kasama, nagpapahintay na lang ako sa kanila. Ano bang makakain dyan? Bigyan mo ako ng 5 tinapay o kahit ilan ang nandyan." Sinabi ng punong saserdote, "Walang tinapay dito kundi ang panghandog. Maari ko itong ibigay sa inyo kung ang mga kasamahan mo'y hindi sumiping sa babae bago magpunta rito." Sumagot si David, "Ang totoo, hindi kami sumisiping sa babae kailan may lakad kami. Kahit pangkaraniwan lamang, ngayon pa kaya na di karaniwan ang lakad namin?" At ibinigay ng saserdote kay David ang tinapay na panghandog na hindi pa natatagalang kunin sa harapan ni Yahweh pagkat ang mga ito'y pinalitan ng bago ng araw na iyaon. Nagkataong naroon si Doeg na Edomita at pinakapuno sa mga pastol ni Saul upang sumamba kay Yahweh. Tinanong pa ni David si Ahimelech, "Wala ka bang sibat o tabak dyan? Hindi ako nakapagdala kahit anong sandata sapagkat apurahan ang utos ng hari." Sumagot ang saserdote, "Ang tabak lamang ng Filistiyong si Goliath na pinatay mo ang narito, nababalot ng damit at nakatago sa likod ng ephod na nakasabit, kunin mo kung ibig mo. Iyan ang pinakamainam, ibigay mo sa akin," sabi ni David. Nang araw na yaon, si David ay nagpatuloy ng pagtakas kay Haring Saul at siya'y nagpunta kay Akis na hari ng Gat. Ngunit nakilala siya ng mga tauhan ni Akis at sinabi nila, "Iyan ang David na hari ng Israel. Siya ang tinutukoy ng mga mananayaw sa awit nilang, 'Libo-libo ang pinatay ni Saul, ang kay David na may laksa-laksa.'" Hindi nakalampas kay David ang usapang ito at siya natakot sa maaring gawin sa kanya ni Haring Akis kaya't nagkunwa siyang baliw nang siya'y hulihin. Nagsusulat siya sa mga pader ng pintuang bayan at hinahayaang tumulo ang kanyang laway. Kaya sinabi ni Akis sa kanyang mga tagapaglingkod, "Bakit iniharap ninyo iyan sa akin? Hindi ba ninyo nakikita't baliw? Masakit na ang ulo ko sa dami ng baliw dito. Bakit idinagdag pa ninyo yang isang iyan? Ilayo ninyo yan." Chapter 22. Ang pagtakas ni David sa Adulam. Mula sa Gat, tumakas si David at nagtago sa kuweba ng Adulam. Nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid, kaya ang buong sambahayan nila ay nagpunta roon at sumama sa kanya. Ang mga naaapi ay sumama rin sa kanya, pati ang mga nakalubog sa utang at ang hindi nasisiyahan sa takbo ng mga pangyayari sa bansa. Ang lahat ng ito ay umabot sa 400 lalaki at siya ang ginawa nilang pinuno.
Mula roon, nagtuloy sila sa Mispa ng Moab. Sinabi niya sa hari doon, "Ipinakikiusap ko po na pabayaan muna ninyo rito sa Moab ang aking mga magulang hanggat hindi ko natitiyak kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos." Ipinagkatiwala nga niya ang kanyang mga magulang sa hari ng Moab at ang mga ito'y nanatili roon habang namumundok si David. Sinabi ni Propeta Gad kay David, "Huwag kang manatili rito. Magpunta ka sa sakop ng Juda." Sumunod naman si David at siya nagpunta sa kagubatan ng Hirit. Nabalitaan ni Saul kung saan nagtatago si David at ang mga kasama nito. Nakaupo siya roon sa ilalim ng punong tamarisko sa ibabaw ng isang burol sa Gabaa. Hawak niya ang kanyang sibat at nakapaligid sa kanya ang kanyang mga tauhan. Sinabi niya sa mga ito, "Sagutin ninyo ako sa itatanong ko sa inyo, mga Benjaminita. Mabibigyan ba kayo ni David ng kahit isang pirasong bukid o ubasan? Gagawin ba niya kayong kapitan o tenyente kaya ng kanyang hukbo? Bakit kayo nakikipagsabuatan sa kanya laban sa akin? Bakit isa man sa inyo'y walang nagsabi sa akin tungkol sa pagkakaibigan ng anak kong si Jonathan at ni David? Bakit isa may walang nakapagsabi sa akin tungkol sa pakikisa ni Jonathan kay David laban sa akin?" Sumagot si Doeg, isa sa mga tauhan ni Saul, "Nakita ko po si David nang magpunta sa Nob kay Ahimelech na anak ni Ahitub. Sumangguni pa si Ahimelech kay Yahweh para kay David at binigyan pa ito ng pagkain. Ibinigay rin dito ang tabak ni Goliath, ang pagpatay sa mga saserdote." Ipinatawag ng hari si Ahimelech at ang mga kasambahay nito. Lahat ng saserdote sa Nob, humarap sila sa hari. Tinawag ni Saul si Ahimelech at kanyang sinabi, "Ahimelech, makinig ka." "Nakikinig po ako, mahal na hari," sagot ni Ahimelech. Sinabi ni Saul, "Bakit ka nakipagsabuatan kay David laban sa akin? Bakit mo siya binigyan ng sandata at pagkain? Bakit mo siya isinangguni sa Diyos? Hindi mo ba alam na pinagtatangkaan niya ako ng masama?" Sumagot si Ahimelech, "Hindi po ba si David ay manugang ninyo at pinakamatapat na alipin? Hindi po ba siya ang pinakapuno sa inyong mga kawal at iginagalang ng lahat sa buong kaharian? At ngayon ko lamang po ba siya isinangguni sa Diyos? Huwag po kayong magalit sa amin, mahal na hari. Wala po kaming nalalaman sa ibinibintang ninyo sa amin." Sinabi ni Saul, "Mamamatay ka ngayon, Ahimelech, pati ang iyong sambahayan." At binalingan niya ang kanyang mga tauhan. Sinabi niya, "Patayin ninyo ang mga saserdote pagkat kasabwat sila ni David. Alam nila nang ito'y tumakas, ngunit hindi sinabi sa akin." Ngunit hindi sumunod ang mga inutusan sapagkat natatakot silang magbuhat ng kamay sa mga saserdote ni Yahweh. Kaya si Doeg ang inutusan ni Saul, "Ikaw ang pumatay sa kanila." Sumunod naman si Doeg at ng araw na yaon ay 85 saserdote ang kanyang napatay at ipinapatay rin Saul ang lahat ng taga-Nob, isang lungsod ng mga saserdote, babae at lalaki, ang mga batang pasusuhin, ang mga baka, asno at mga tupa. Ngunit nakatakas si Abiatar na anak ni Ahimelech at siya nagpunta kay David. Ibinalita niya rito na pinapatay ni Saul ang lahat ng saserdote ni Yahweh. Sinabi ni David kay Abiatar, "Nakita ko si Doeg sa templo at noon pa'y inisip ko nang sasabihin niya kay Saul na ako'y nakita niya roon. Ako tuloy ang naging ako'y nakita niya roon. Ako tuloy ang naging dahilan ng pagkalipol ng iyong angkan. Ngunit huwag kang matakot, sumama ka na sa amin. Yamang iisa ang nagtatangka sa buhay nating dalawa, dito ay ligtas ka." Chapter 23. Umalis si David sa Keilah. Dumating ang araw na sinalakay ng isang pangkat ng mga Filisteo ang Keilah. At sinamsam ang trigo
Sa giikan, nalaman ito ni David, kaya siya'y sumangguni kay Yahweh, lalabanan ko po ba ang mga Filistiyong ito? Oo, sagot ni Yahweh. Labanan mo sila at iligtas mo ang Keilah. Ngunit sinabi ng mga kawal kay David, kung kay Saul lang ay takot tayo, kaya tayo nagtatago dito sa Juda. Paano natin malalabanan ang makapal na Filistiyong ito? Kaya't muling sumangguni si David kay Yahweh. Ang sagot naman sa kanya, pumaroon kayo sa Keilah at ipalulupig ko sa inyo ang mga Filisteo. Kaya nagpunta sila sa Keilah at nilabanan ang mga Filisteo. Nalupig nila ang mga ito, sinamsam nila ang mga kawan at nailigtas ni David ang Keilah. Nang si Abiatar ay tumakas at magpunta kay David sa Keilah, dala niya ang kanyang ephod. Nabalitaan naman ni Saul na si David ay nasa Keilah at sinabi nito, sa wakas, niloob din ng Diyos na mahulog sa mga kamay ko si David, sapagkat pumasok ito sa isang lugar na nakukubkob ng pader at bakal ang mga pintuan. Tinipon niya ang lahat niyang tauhan at pinapunta sa Keilah upang dakpin si David at ang mga tauhan nito. Nalaman ito ni David, kaya tinawag niya ang saserdoting si Abiatar. Sinabihan niya, dalhin mo rito ang ephod at sumangguni siya sa Diyos, Yahweh, Diyos ng Israel. Nabalitaan ko pong lulusubin ni Saul ang Keilah pagkat nalaman niyang narito ako. Totoo po ba ito? Pababayaan po kaya ng mga taga-Keilah na dakpin ako ni Saul? Isinamo ko po, Yahweh, Diyos ng mga Israelita, na sagutin niyo ako sa bagay na ito. Sumagot si Yahweh, oo. Lulusubin nga ni Saul ang Keilah. Nagtanong uli si David, pababayaan po ba ng mga taga-Keilah na ako'y dakpin ni Saul, pati ang aking mga kasama? Oo, pababayaan nila kayo, sagot ni Yahweh. Dahil dito, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na nooy 600 na umalis sa lugar na iyon at magpabago-bago ng himpilan. Nang malaman ni Saul na si David ay nakatakas, hindi na niya itinuloy ang balak na pagsalakay sa Keilah. Si David sa ilang. At si David ay nagtago sa ilang at maburol na dako ng Sef. Araw-araw, hinahanap siya ni Saul, ngunit hindi itinulot ng Diyos na makita siya nito. Nanatiling kakabakaba ang dibdib ni David pagkat alam niyang siya'y pilit na hinahanap ni Saul nang siya'y nasa Hores sa ilang ng Sef. Pinuntahan siya ni Jonathan at pinalakas ang kanyang loob sa pangalan ni Yahweh. Sinabi nito, David, huwag kang matakot at hindi ka mapapatay ng aking ama. Ikaw ay magiging hari ng Israel. Magiging pangalawa mo naman ako. Alam na ito ng aking ama at ang pagkakaibigan nila'y muli nilang pinagtibay sa harapan ni Yahweh. Umuwi na si Jonathan, naiwan sa Horeb si David. Ang mga Sefeo ay nagpunta kay Saul sa Gabaa. Sinabi nila, si David po ay doon nagtatago sa lugar namin, sa Hores, sa kaburulan ng Hakela, sa gawing timog ng kagubatan ng Hizimon. Alam po namin gustong-gusto ninyo siyang mahuli. Puntahan ninyo siya roon kung kailan ninyo gusto at tutulungan namin kayo sa paghuli sa kanya. At sinabi ni Saul, pagpalainawa kayo ni Yahweh dahil sa pagmamalasakit ninyong ito sa akin. Mauna kayo roon at tiyakin ninyo kung saan siya nagtatago at kung sino ang nakakita sa kanya. Alam kong mahirap siyang hulihin. Kaya tiyakin ninyong mabuti kung saan siya nagtatago sa kaninyo. Ibalita sa akin kung naroon pa siya, sasama ako sa inyo para hulihin siya kahit na halughugin ko ang buong Juda. At sila'y nauna kay Saul papuntang Sef. Si David naman at ang kanyang mga kasama ay nasa ilang noon ng Maon sa Araba. Gawing timog ng Hizimon, lumakad si Saul at ang kanyang mga tauhan upang hanapin si David. Hindi lingi dito na hinahanap siya ni Saul, kaya nagtago siya sa ilang ng Maon. Ngunit sinundan pa rin siya ni Saul, samantalang nasa kabilang panig ng bundok
sina Saul, sina David naman ay nasa kabila at walang malamang puntahan. Masusukol na lamang sila ni Saul nang dumating ang isang tagabalita at sinabi kay Saul, "Magbalik na po kayo at sinasalakay tayo ng mga Filisteo." Kaya tinigilan ni Saul ang pagkubkub kay David at hinanap ang mga Filisteo at ang mga lugar na yaon ay tinawag na Bato ng Kaligtasan. Mula roon, si David ay nagpunta sa En-gadi at doon tumigil. Chapter 24. Hindi pinatay ni David si Saul. Nang magbalik si Saul mula sa pagtugis sa mga Filisteo, may nagsabi sa kanyang si David ay nasa ilang ng En-gadi, kaya pumili siya ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ni Yahweh na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang nagawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ni Yahweh na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang." At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul at ito na may nagtindig na at nagpatuloy sa kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David, sinabi niya, "Bakit po kayo naniniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo iyon. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ang aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari, pagkat siya'y hinirang ni Yahweh. Narito ang ako, ang kapiraso na laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko rin patayin kayo roon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Si Yahweh ang humatol sa atin, siya na ang bahala sa inyo. Ngunit hindi ko kayo maaring pagbuhatan ng kamay gaya ng aking kasabihan. Masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, ngunit ako ay di maaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Si Yahweh ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakakaalam tungkol sa usapang ito at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo." Pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba iyan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon, hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo, ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ni Yahweh sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ipakaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala. Ipangako mo sa pangalan ni Yahweh na hindi mo lilipulin ang aking lahi at hindi mo buburahin sa daigdig ang pangalan ng aking angkan." At nangako naman si David. Umuwi na si Saul, sina David naman ay nagbalik sa kanilang himpilan. Purihin po ang ating Diyos, mga kaibigan. Dito po natin tapusin sa chapter 24. Alam niyo po, ang isang bagay lang dito na pinakamahalaga na nakita ko ay hindi po ginantihan ni David ng masama ang kasamaan ni Saul. Pinakita niya po yung kanyang respeto, ang kanyang pagmamahal bilang gaya ng isang anak sa isang hari, sa isang amang hari.
At salamat naman dahil si Saul po ay natauhan at nakita niya po yung kapangyarihan ni Yahweh sa buhay ni David. At ganoon din sa buhay niya kasi kung talagang si David ay masamang tao o nagkaroon ng galit sa puso laban kay Saul, ay talagang nabigyan na siya ng pagkakataon na patayin si Saul, ngunit hindi niya po ginawa. At uulitin po natin mga kaibigan na ang pinagmulan ng ugat ng galit ni Saul kay David ay yung pagkainggit dahil ayaw niyang maging hari si David dahil gusto niya ay si Jonathan ang maging hari. Ngunit nakita na ni Saul sa kanyang pangitain yon o narinig niya na sa boses ng Diyos marahil na talagang magiging hari si David at pangalawang hari naman si Jonathan. At si Jonathan naman ay talagang may pusong mapagmahal at mahal na mahal niya ang kanyang kaibigan na si David. Kaya mga kaibigan, talagang ang pag-ibig po ang susi sa lahat. Ano po, na talagang hindi tinignan ni Jonathan yung kahalagahan ng kanyang ama kasi wala siyang nakitang mali kay David, kaya talagang ipinagtanggol niya si David. At syempre, parehong naroon yung kanilang pananampalataya kay Yahweh na talagang sumusunod po sila sa Diyos ng Israel. Naroon po ang kanilang katapangan, ang kanilang pananalig sa Panginoon. Kaya nangyari po ang lahat ng kalooban ng ating Diyos sa buhay ni David, sa buhay ni Jonathan at sa buhay ni Saul. So yan po, nagkabati-bati po sila at tinanggap na ni Saul yung kanyang kamalian. Maganda lang po sa buhay ng isang tao kapag tayo po ay nagkamali, ay marunong po tayong tumanggap ng ating kamalian. Huwag na nating tawag dito, ipagtanggol pa yung mali. Dapat ang ipagtanggol natin ay yung tama. At magpasako po tayo sa Panginoon, sa salita ng Diyos, upang ang lahat po ng ating kamalian ay maging tama. Hanggang dito na lang mga kaibigan, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Patuloy po tayong samahan ng ating Diyos sa bawat sandali ng ating mga buhay at wag po tayong papayag na wala po tayong narinig o nabasang salita ng Diyos sa bawat araw. Magpatuloy din po tayo sa isang panalangin na may pananalig o pananampalataya sa ating Diyos. Kaya muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Dito po tayo muli magtatapos at sa araw po ng bukas, loobin ng Panginoon na tayo po ay muling magkakasama dito po sa aking YouTube channel, Sarili Mix Stories. Maraming salamat po sa suporta ninyong lahat. Pagpalain po tayo ng lubusan ng ating Panginoon. Amen.